Paano gumawa ng account sa DMW e-registration online para makakuha ng OEC at OFW Pass? Easy way para hindi ka na pumunta sa POEA sa Pilipinas. Be sure, if nandito ka sa UAE, meron kang verified contract from embassy. Let's go! Umpisahan na natin! Una guys, punta kayo sa Google. Hanapin nyo yung e-registration DMW. Tapos, yan na yung lalabas na pinaka main homepage niya. Punta kayo sa Let's Go. Click nyo yung Let's Go. Tapos, magre-register muna tayo. So, click nyo yung register. After nyan, may makikita kayong, ayan, yung terms of use. So, kailangan nyo siyang i-scroll down. After ng pag-scroll down nyo, click nyo lang yung highlighted na blue. Accept nyo. After nyan, ayan, yung lalabas na mga details. Ayan, kailangan nyo siyang fill upan. Lalagay nyo lahat ng details nyo. Dapat lahat tama. Doon nyo din yung lahat ng nilalagay nyo ha. Kasi details nyo yan. Dapat lahat yan tama. Nang hindi kayo magka-problema in the future. Guys, yung email nyo dapat active ha. Yung email address na ilalagay nyo dapat active. Sasend kasi sa email yung temporary password. Pagka nakapag-register na kayo. Bago kayo makapag-set ng permanent password nyo. Then, proceed na tayo. Click nyo yung register. Register, i-click nyo yan. Pagkatapos nyan, ang lalabas na is eto. Tapos, pagka nandito na kayo, choose nyo lang yung yes. Click nyo lang yung yes. Yan, eto na. Lalabas na may account na kayo. Successful yung pagka-create nyo ng account. So, after nyan, need nyong pumunta sa email nyo. Yung email na sinasabi ko sa inyo kanina, double check nyo kasi isinend dun yung e-registration number nyo at the same time yung temporary password nyo. Ngayon, pag nakuha nyo na yung temporary password nyo dun sa email nyo, i-open na natin yung account nyo mismo dito sa DMW online. Okay, choose again Let's Go. Choose nyo yung Let's Go. Pagkatapos, yan na. Lalagay nyo na yung login account nyo, yung email address nyo yung ilalagay nyo dyan. Sige, lagay nyo yung email address nyo. After nyan, yung temporary password. Yung temporary password muna yung ilalagay nyo sa una. Ayan. Lagay nyo yung temporary password. After, ayan, lalabas na yung kailangan nyong mag-set ng permanent password. Kailangan nyong mag-set ng permanent password. Kailangan may capital letter, meron siyang small letter, tapos yung mga special character, tapos numbers. Kailangan lahat yun meron at 8 minimum para ma-accept yung password nyo. 2 beses nyo siyang i-enter. Password, saka confirm password. Tapos, saka nyo kiklik yung change password. It means, yan na yung permanent password nyo. Pinalitan nyo na yung temporary password na sinend sa inyo. Nyo guys yung i-enter. Ito na mismo yung lalabas. Naka-open na kayo ng account. Ayan. Kailangan yung i-update yung pag-ibig number nyo kung meron kayong pag-ibig. Pag wala naman yan, pindutin nyo lang yun, yung itim na yun, yung close, para ma-close siya. Katapos, ayan, lalabas na yung account nyo. Sa nakatakip guys, makikita nyo yung name nyo. Tapos yan, kailangan yung update yung profile picture nyo, tapos yung passport copy nyo. Passport copy, kailangan maximum 2 MB lang. Makikita nyo, balik manggagawa. Ayan na yung OEC. OEC exemption yan. Diyan na kayo kukuha ng OEC exemption. Bago kayo makakuha ng balik manggagawa, kailangan nyo munang i-update yung copy ng passport, yung
profile nyo, tapos yung beneficiary details, tapos passport details, lahat need nyong kumpletuhin. Pag hindi nyo yun kinumpleto, eto yung lalabas. Ayan, yan mismo ang lalabas, hindi siya magpo-proceed sa pagkuha nyo. Pero sa ngayon kasi, ang sabi, hindi na kailangan ng OEC, so OFW pass na, pero kailangan nyo pa rin tong update para pagka nag-open kayo sa OFW pass, updated din lahat ng ano nyo, ng details nyo. Mas okay na din para if ever man OEC or OFW pass kailangan, meron kayo pareho. Guys, sa pag-upload ng profile picture or passport, pareho sila, dapat 2 MB lang maximum yung size. Pagka mas malaki doon, hindi i-accept yan, hindi siya maa-upload. Upload, pipiliin nyo lang yung attach passport or attach profile picture. Pareho lang yan ang procedure. Pagka-click nyo yan, ayan, makikita nyo na dyan, upload. Pareho lang sila kung mag-a-attach din kayo ng profile picture nyo. Pareho lang. Guys, dun tayo sa pag-update ng profile nyo. Click nyo yung My Profile. Pagkatapos, lahat ng nasa blank, kailangan nyo fill upan. Kailangan nyo i-update. Kailangan lahat malagyan nyo yung mga importante. Okay? Dulo guys, nakalagay yung beneficiary details at saka yung identification details. Kailangan yung lagayan ng beneficiary yon, kung sino yung beneficiary nyo. Pagkatapos yung identification details. Pag passport nilagay nyo, o lalagay nyo kung ano yung passport number, yung expiration date, at kailan yung issue date. Dated na lahat. Ayan, kiklik nyo siya. Ang lalabas na dyan, ayun, update successfully. Guys, updated na lahat. Pwede na kayong mag-print ng OEC exemption or balik manggagawa. Pwede na rin kayong mag-login sa BMW mobile apps. Gawa ko ng video about doon. Thank you for watching.